Bantay OCW. Bantay OCW. Yeah, yeah. Ano nga ba ang napakahalagang papel ng edukasyon sa bawat isa sa atin? Makakakwentuhan po natin ang spokesperson ng mga Jehovah's Witnesses mula po dito sa Imus, Cavite. Nagbabalik sa ating programa. Walang iba, si Ginoong Normito June Zapata. Hi, Sir June. Welcome back. Magandang araw sa iyo, Miss Susan, at salamat sa pagpapaunlak sa amin dito sa Imus, Cavite. Oo nga, nag-enjoy naman akong mamasyal dito sa Cavite. Gaano na ba katagal na pasilidad dito ng Watchtower Philippines? Itong facility na ito po ay na-acquire noong 2018. Pagkatapos ng 2019, sinimula yung renovation nito. Natapos din ito noong December 2019. At ngayon, nagagamit na itong facility na ito. Oh, so inabot kayo ng pandemic. Tama po, pero natapos naman siya bago mag-pandemic. At bago mag-pandemic, nagkaroon pa rin naman ng mga classes dito at mga trainings. So originally po, anong ginagawa dito sa facility? Originally, bago ito na-acquire ng Watchtower, ito isang leisure activity center area. Pagkatapos, kinonvert ito ng Watchtower para maging Bible Educational Center. So mula po nung acquisition, tapos nag-pandemic, tuloy-tuloy ginagamit pa rin siya? Opo, nung pandemic po, ginagamit pa rin ito para maging tuluyan ng mga traveling overseers. Kasi nung time na yon, hindi sila makaikot at makapunta sa mga iba't ibang lugar. Kaya nagstay sila dito. At ngayon po, tinatawag ninyo itong Educational Bible Center, di po ba? Ano po eksakto yung ginagawa sa center na ito ngayon? Ang gandang tanong po yan. Ngayon po, itong Bible Educational Center ay nag-accommodate ng mga participants coming from different parts of the Philippines, mga Jehovah's Witnesses, at nagte-train sila dito for various assignments nila sa field. Yung iba, nagiging missionary. Yung iba naman ay na-assign sa ibang lugar na may need. Halimbawa ay merong lugar na mas kaunti yung Jehovah's Witnesses, tumutulong sila doon. Ano po yung klase na mga training na ginagawa dito, Sir Jun? Yung pong mga participant na nag-a-attend dito, meron silang mga training on how to talk to other people, how to preach. Siyempre, ang pangunahing textbook dito ay ang Bible. So marami silang inaaral na mga deep things about the Bible. Lahat yun nakakatulong sa kanila sa paggawa ng assignment nila sa field. Sabi ninyo, deep things. Gaano kalalim? Kasi pag sinabing Bible education, mahirap po talaga yon. Kung mapapansin nyo dito kanina sa tour, meron 2 libraries dito. At mapapansin nyo doon sa mga libro doon, talagang may iba't ibang mga references. So talagang sinisikap ng mga participants na maunawaan ba kung ano yung lalim, yung taas, at yung sinasabi talaga ng Biblia. So primarily, Biblia po o Bible ang pinag-uusapan o pinag-aaralan nila na siya namang sinishare din naman nila sa iba. Tama po ba? Tama po, yun yung primary textbook. At yung Bible kasi, kaya nang alam natin, hindi lang naman ito about doctrines. Meron din itong mga practical applications na nagagamit ng mga estudyante sa assignments nila. Halimbawa, yung pagiging self-confident, yung pagiging honest, yung pagkakaroon ng patience, perseverance, at syempre yung love. So lahat yan nakakatulong sa mga estudyante. Gaano po katagal yung kurso? Depende ito doon sa kurso, kung ano yung kanilang, kung saan sila naka-enroll. Pero kalimitan na mga 1 to 2 months yung mga nag-aaral dito. Ano pong tawag doon? Merong isang kurso na tinatawag na School for Kingdom Evangelizers. So dito sila nagpupunta para mag-aral ng curriculum nila. Sino-sino po o paano pinipili yung mga participants? Saan sila nanggagaling? Meron pong application para sa School for Kingdom Evangelizers. Pagkatapos po ay ina-approvean ito pagkatapos na isang proseso ng pagsusuri. At yung mga participants ito nanggagaling sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yung iba naman ay nanggagaling sa iba't ibang bahagi ng daigdig, galing sa ibang bansa. Oo, kasi worldwide ito. So, lahat ng mga bansa may mga ganito ring klase ng facility. At pwedeng magtungo kahit saan ang isang participant, depende kung saan siya na-assign. Tama po ba yon? Tama po. May halimbawa, yung mga nasa US, pwede silang apply doon at doon sila mag-aral sa US or sa ibang bahagi pa ng daigdig. Dito ba sa Pilipinas, may mga dayuhan din po na nag-aaral? Meron din po. Meron silang assignment sa ibang bansa pero walang Bible Educational Center sa bansa na saan sila na-assign. So dito sila nag-aaral.
Ngayon po, currently, meron na mga naka-enroll na Opo, mga foreigner. May ongoing class po ngayon na may mga foreigner po yung participant. Yung 2 buwan po, 2 months course na ito, stay in na sila dito sa facility. Tama po, at kaya makita nyo kanina sa tour natin, mayroong mga residences dito. So dito na sila nagstay, dito sila kumakain, dito yung laundry nila, dito na rin sila nag-exercise. So for 2 months, maganda yung kanilang learning environment. O di i-tour mo na rin ako ngayon, Sir June, hindi ba? Ikutin natin itong facility na ito. And ang balita ko, lahat dito volunteers. Sige po, pwede tayo mag-tour at tama kayo, mga volunteers lahat nandito, wala silang bayad. At lahat sila nagsaserve dahil sa mahal nila yung ating Diyos na si Jehovah at gusto nilang makapaglingkod. So ano-ano mga departments meron dito? Meron ditong laundry, kaya yung mga estudyante, hindi na nila kailangang isipin pa yung kanilang laundry. Merong magpo-provide nun. Merong ironing. Also, So dito na sila inilalaba, hindi na sila lalabas, maghahanap ng pagpapalaba o pa-dry clean, wala nang ganon. tama po. Dito na lang lahat sa loob. At syempre, mahalaga dapat pag nag-aaral, nutritious food. Okay. So, meron din ditong dining services, kitchen, na nagpo-provide ng lahat ng meals ng mga estudyante at instructors. At meron din ditong library, kaya yung mga estudyante, pwede silang mag-research or mag-aral during their free time. Itong mga printed books na ito, halos hindi na natin mahawakan ngayon dahil digital copies na meron tayo ngayon, Sir June. Tama po, pero dito, meron pa rin silang benefit na makagamit itong mga books na ito. At ang iba dito, medyo mga dated na rin na book na talagang mahirap mahanap na rin online. Iba pa rin kasi, no, yung nagbubukas talaga ng libro. At meron pa rin naman talaga na nagbe-benefit pag ang gamit nila printed copy. Ano-ano pa pong department? Meron din ditong maintenance. So, para sa maintenance ng buong facility. So, yung mga piping system dito, yung mga drainage system, yung roofing and buildings, lahat yun dito na mini-maintain. So hindi na po kumukuha ng mga patrabaho sa labas? Hindi na po. Sa katunayan, marami tayong mga kapatid na nakatira sa community. Sa Cavite mismo, yung iba ay galing pang Muntinlupa, Parañaque. Pumupunta sila rito para mag-provide ng volunteer service nila. Ngayon pong nandito tayo sa Imus, Cavite, ano-ano pong mga benepisyo mayroon naman dito sa community? Dahil po ang curriculum dito ay about the Bible, so nagbe-benefit din yung community. Kasi yung mga nag-aaral dito, i-share nila sa iba yung kanilang mga natututunan. At syempre, yung Bible education, superior po ito eh. Kaya kapag natuto yung tao tungkol sa Bible, mas nag-i-improve yung buhay niya. Yun yung malaking impact sa community. Oo nga, at binisita rin kayo ng ilang mga lokal na opisyal ng facility nandito sa Imus, Cavite. Kanina po, nag-ikot sila dito, kasama yung mga barangay officials. Napakaigi po na naiintindihan din nila ano mayroon dito sa Bible Educational Center, Sir June. Tama po, dahil syempre gusto natin na maging mabuting kapitbahay. So gusto natin na yung mga nasa paligid, alam nila kung ano yung nangyayari dito. Kaya kanina, inopen natin itong facility para mabisita din nila. Pero hindi naman po ito bukas sa publiko. Ang Bible Educational Center ay inilaan para doon sa mga na-approve na mga estudyante na mag-aral. So kapag normal days, ito po ay nakasara para yung mga estudyante makapag-focus sila sa pag-aaral. So wala pong nagtutour dito? Ang nagtutour po dito, kalimitan yung mga bagong dating na estudyante para maging familiar sila sa facility. So, umiikot sila sa paligid, tapos tinuturo sa kanila yung mga iba't ibang parte nitong facility. Naku, salamat sa privilege. Nakatour kami dito sa Cavite Bible Educational Center. And batang-bata pa pala ito, no? Bago pa lang siya. Tama po, bata pa lang. 2019 pa lang ito natapos. At bagaman ganon, marami na rin namang natulungan itong Bible Educational Center. Gaano po karami ang kaya na ma-accommodate ng center na ito? Ang residence building nito kaya mag-accommodate ng mga 100 na tao. At kalimitan na kaya mag-accommodate nito ng 3 batches ng classes na mga nasa mga 90. Sir June, bakit kailangan po ng ganitong klase ng mga facility pa ang Watchtower? Kasi po ang pag-aaral ay isang bagay na gusto natin nasa conducive learning environment sila. Kapag naandito sila sa facility na ito, na po-provide yung kanilang mga needs, nakakapag-focus sila sa pag-aaral, kaya mas natututo sila at magiging ready sila sa kanilang mga assignments. And yung mga nakatutok sa atin, definitely exclusive muna ito sa mga Jehovah's Witnesses, hindi po ba?
Tama po. Ito ay para doon sa mga approved students ng mga Jehovah's Witnesses. Paano magiging approve ang isa? Opo, ang isang Jehovah's Witness po, pwede siyang pumunta sa kanyang local elder sa mga congregation, mag-file ng application para makapag-aral sa facility. Pagkatapos ito po ay ipoproseso at papadalhan sila ng invitation kung sila ay qualified na mag-aral dito. Pero dapat matagal na rin siyang Jehovah's Witness, hindi lang bago. Opo, yung spirituality kasi ng isang tao, yun yung pangunahing kailangan. Hindi yung kanyang natapos sa secular education o yung katayuan niya sa buhay, kundi yung kaugnayan niya sa Diyos na Jehovah at pati na rin yung willingness niya na ma-assign kung saan man may pangangailangan. At yan ata yung kulang sa atin ngayon, yung spiritual quotient na tinatawag. Totoo po yan. Kaya naman yung Bible education talagang napakaganda nito kasi nakakapagpabago talaga to ng buhay ng isang tao. Ano pong mga edad yung pinapayagan o pwede na pumasok sa eskwelahang ito? Okay, ang mga estudyante po na nag-a-apply dito ay yung mga may edad 23 to 65 years old. At syempre, ang pinakamahalaga yung kanilang spirituality. Bagaman merong iba't ibang tayong katayuan sa buhay o merong tayong iba't ibang natapos sa secular na edukasyon, mas mahalaga pa rin yung kaugnayan natin sa Diyos na Jehovah. At yun yung pangunahing isinasaalang-alang sa pag-accept ng students dito. Eh di, anyayahan nyo yung ating mga kabataan, pati na rin yung mga nakatutok sa atin na magkaroon din ng interest na mag-aral po ng Bible. Kasi sabi nyo nga, yung Bible education, ito yung napaka-practical na bit-bit natin sa araw-araw. Sa mga taga-subaybay namin sa ngayon, kami kayong inaanyayahan na alamin ba kung ano yung education na ino-offer ng mga saksi ni Jehovah. Kaya kung kayo interesado, bakit hindi tanggapin yung isang mga saksi ni Jehovah sa inyong bahay o kundi naman pumunta kayo sa jw.org at mag-request kayo ng Bible study. Mr. Zapata, thank you very much. Hanggang sa muli po. Maraming salamat din, Ms. Susan, at salamat sa inyong staff dito. And congratulations po sa inyong facility na ito, ang Cavite Bible Educational Center. Salamat po. Thank you. Ayan mga kaibigan, nakakwentuhan natin si Ginoong June Zapata mula po dito sa Cavite Bible Educational Center at sa natatanging facility na ito para po sa mga Jehovah's Witnesses. Para sa Pilipinas Online Bantay OCW, ako po si Susan K. mula sa Inquirer.net.